nga, na-realize to ni Captain Ying. O, tingnan nyo. Ng Pangulo yan eh. Yung arrest warrant na yan. Kayo ho ba naniniwala kayo na kayang pigilin ni PBBM yung arrest warrant ni Duterte? Type 1 yung naniniwala na yes. Type 2 yung naniniwala, nagsasabing hindi pwedeng pigilan ni PBBM yung arrest warrant ni Duterte. Alin ngayon ang mas kapanipaniwala, yung Pulse Asia o SWS? Well, tingin ko SWS ang mas kapanipaniwala. Di ba? Kasi yung Pulse Asia talagang sakit nila yan eh. Maski dun sa Wikipedia, di ba? Ilang beses kong binasa yun sa inyo. Issue talaga sa kanila yon. Na sila ay katulad ng kumbaga parang katulad ng Pulse ng Publicus Asia at ng SMNI. Ang media nila, ang Duterte media is SMNI. Ang survey firm nila dalawa, kumbaga, ang Duterte survey. Yung Pulse Asia na lagi siya bida, tapos eto namang Publicus Asia ganun din. Ang ano bang common denominator kumbaga ng Pulse Asia at saka ng SWS yun pong parehong nagbuo nito. Yung bumuo nito pareho po tao lang. I mean, pareho, same person, ibig sabihin. Si Mangahas. All right, hello, good morning. Diyan sa inyo sa England. All right, naniniwala sila na hindi pwedeng pigilan ng Pangulo. Diba? Ito naman, naniniwala na pwedeng pigilan ng Pangulo. Well, now, ito lang yan eh. Sino po ba ang mag-i-execute ng arrest warrant ng Pangulo? Diba? Hindi naman po ang Interpol ang may final say doon. It is the President of the Philippines. Sino bang maghuhuli kay Duterte? Diba? PNP. Sila yung nakatalaga diyan na partner ng Interpol pagdating dito sa Pilipinas. 'Di ba? Kayang-kayang pigilan ng ating presidente 'yan. Kahit na sinasabi na dapat umakto ka agad siya pag nandiyan na yung warrant of arrest. Hello, daming may warrant of arrest. Taon ang binibilang bago 'di ba, madampot yung tao. So dito pwede niyang i-delay yan eh. Pwede niyang, sabi ko nga nung una, shit, sana hindi mo na ginawa. Sana after election na. May impact ito. Di ba? Gumagano'n pa nga ako doon. Kasi pwede naman po talaga. Pero, kaya lang naman natalo yung mga tao ng alyansa dahil duwag sila eh. Hindi nila ginawang ipagtanggol ang aksyon ng Pangulo, ang aksyon ng gobyerno. Hindi nila gina-justify. Yun ang mali nila. Tapos kung ano-anong kalokohan pa yung naririnig doon. Ilan lang sa kanila nagsasabi ng maganda pagkampanya ng plataforma talaga eh. Diba? So, eto, tingnan niyo sabi ni Captain Ying ha. ICC man yan o Interpol. Kaya lang, meron ka ba naman kang konsolasyon na pigilin yung arrest warrant, walang lubay ang mga Duterte, katitira sa'yo. Isa pa yun. Yun, tama. Tama, di ba? Napuno na yung Pangulo eh. Di ba? Bago arestuhin si Duterte, anong ginagawa ng mga yan? Di ba? Puro panlilibak sa kanya, panghihiya sa kanya. Hindi pa yun eh. Di ba? Paninira sa kanya na, tragis ang buhay to, isa-kidney mo, tapos delikado sa iyo ang magdroga, tapos sasabihin na nag-drug addict ka. Di ba? Nireregla ang ilong mo sa kakasinghot ng ng Coke. Di ba? Alam po. Saan galing si Duterte? Hong Kong. Anong ginawa ng mag-ama ron sa Hong Kong? Hindi ba inatake siyang inatake? Tinawag siya na bangag drug addict nung mag-ama? Puti na. Ako man ang nasa kalagayan ng Pangulo eh. Hindi po makakarating ng Hong Kong yung mga yan. January 28 pa lamang nung ginanon ako ni Duterte. Kung ako si PBBM, February. Sisiguraduhin ko, nakakulong na siya. Sa kanyang kabastusan, hindi porket matanda. Ano ngayon kung mag-rally yung mga DDS? I don't fucking care. Diba? Dalawin na lang nila sa kulungan yung amo nila.
Bastos sila eh. O, di ginawa ng Pangulo, pinaramdam yung pagiging weak niya. Nasaktan yung kanyang kalooban. Di pinaramdam sa kanila. Kulong. Di ba? Tapos, eto pa kung gaano kakulit ang Pangulo natin. Yung humuli kay Kibuloy, yung warrant of arrest implementer, di ba, ni Kibuloy at saka ni Digong, ginawa pang Chief PNP. Saan ka pa? At yung ginawa pa niyang Chief PNP, talagang grabe. Ang Sid Torre pa lang yata yung kauna-unahan dito sa Pilipinas na pulis na sa loob ng 1 taon, di ba? 2 yata o 3 promotion ang nakuha niya. From a 1-star general into 3-star dito 1-star general, tapos ano na siya ngayon, major general na siya, 2-star general na. Ilang ano lang itong taong ito, aakyat na yan ng magpo 4-star general yan dahil PNP chief yan. Di ba? Ay nako. Gagawa ng mabuti sa isang taong araw-araw ay tinatawag kang bangag, adik, diktador. Tapos pagpaplanuhan ka bang ipapatay? Papaplanuhan ka ipapatay. Tapos ipagtatanggol mo ba yan? Parang tama, sabi ko, okay. Iba rin talaga pag may kausap ka ibang tao. Yan din naman yung binabanggit natin nung nakaraan na parang nag-extend ka ng reconciliation, helping hand, iniaabot mo, pero inaabot mo yung kamay, tinataga yung kamay mo. Na sinasabing bangag ka. Ba't mo kami aabotin? Bangag ka. Adik ka. Adik ka. Ngiwi ka. Lahat. Diba? Sabi ko nga noon diba noon pa ako nagagalit kay PBBM? Bakit ang tagal ng ICC? Ginagago ka na. Kami ng taong bayan ang nasasaktan sa ginagawa sa'yo. Yung pagiging passive mo. Yung nagiging failure ng administrasyon mo. Nasisira ang imahe mo ng bansa natin dahil sa mga hayop na yan. Diba? Pero ang Pangulo mabait pa rin sa kanila, pinagtatanggol, kinukonsinti pa rin si Digong. Diba? Tinutulungan mo na. Inililibre mo na, inililigtas mo na. Inapakan mo na yung sarili mong legacy na ikaw ay isa sa nagpasok ng ICC sa Pilipinas para maging bahagi ng ating judicial processes. Diba? Kaya nga naging lalong malusog, naging super healthy yung ating judicial process dito sa Pilipinas, yung judicial system natin. Dahil kinikilala rin natin ang mga international law. Hindi yung mga bagay na yan inaasahang mga malalaking ekonomiya lang sa bansa ang gagawa niyan. Pero ang Pilipinas kabilang. Di ba? Para kidigong. Nayuyurakan na ni PBBM yung legacy niya na isa siya sa responsableng tao na naglagay ng Pilipinas sa ICC. Panay ang tanggol niya kay Digong. Pero wala buisit talaga pinaramdam niya yung pagiging weak at pagiging addict na kinakantyaw nila. Di sino ngayon yung mukhang bangag doon sa kulungan, 'di ba? Paano nga naman mangyayari? Kumbaga, umaasa ka sa kapwa mo na mabuti ang gagawin sa iyo, pero ginagawan mo naman siya ng masama araw-araw. Yun ang sinasabi natin. Yun ang sinasabi natin. 'Di ba? Napuno ang